Ang inyong nakikita ay isang discovery na tinatayang 2,000 taon na at hindi ito nagagalaw. Nadiskubre lamang ito nang mangyari ang isang malakas na hangin at nang pasukin nila ito, hindi sila makapaniwala sa kanilang natuklasan. Ano nga ba ang kanilang nakita? Ano ang pangalan ng lugar na ito? Saan ito matatagpuan? Yan ang kakaiba nating pag-uusapan. At bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay February 10, 2026. Ang ating tampok sa inyo ngayon ay medyo kakaiba. Iwanan muna natin ang gera. Iwanan muna natin ang mga matitinding balita sa pagitan ng Amerika, Iran, Israel at iba pang mga lugar. Ang ating tampok sa inyo mga kaibigan ay tungkol sa isang pinakabagong discovery na kung saan ang discovering ito ay 2,000 taon ang nakakalipas at hindi ito nagagalaw. Natuklasan lamang ang lugar na ito nang mangyari ang isang malakas na hangin. And of course, na-curious ang mga discoverer kung ano ang lumitaw sanhi ng isang malakas na hangin. Ang ating tinutukoy mga kaibigan ay ang lugar na Hegra. At sa modernong panahon tinatawag ito na Mada in Sali, isang ancient Nabatean city na matatagpuan sa Saudi Arabia. Tinatawag naman ito na sister city ng Petra na matatagpuan naman sa southern desert of Jordan. Now, balikan natin ang Hegra. Nang matagpuan ng mga discoverer ang isang kakaibang bundok, nilapitan nila ito at agad na inumpisahan ang paghuhukay. At habang nagpapatuloy ang paghuhukay, natuklasan nila na ang naturang bundok ay merong mga pintuan. Kaya naman, maingat silang pumasok at nang kanilang pasukin ang naturang bundok, natuklasan nila ang 80 bangkay na 2 taon na hindi ito nagagalaw. Nakakamangha rin sapagkat ito ay isang bundok pero nakortihan ang loob nito. Ginawa itong libingan. Meron pang mga nakasulat na mga makalumang Arabic. Palaisipan din kung paano nila ito naisusulat sapagkat naisusulat ito sa mataas na bahagi ng bundok at malalaki ang mga letra. Ang inyong nakikita mga kaibigan ay tinatawag nila ngayon na Nabatean Civilization. Bagamat hindi ito nabanggit sa banal na aklat ng mga Kristiyano na tinatawag na Biblia, pero ang exact location nito ay nababanggit sa Biblia at tinatawag ito na Dedan. At sa modernong panahon ay tinatawag itong Al-Ula. Kilala ito bilang trading center noong mga nakaraang maraming mga taon. Nakikipagkalakalan ito sa Tyre. Tinatawag sila na Dedanites, mga tao na nagmula sa genealogy ng mga anak ni Rahama o yung mula sa lahi ni Cus, apo ni Noe. Tinatawag din silang descendant ni Abraham, ama ni Isaac, na ama naman ni Jacob na naging Israel. At ang room na inyong nakikita mga kaibigan ay isang pribado. Gawa ito sa bato. Nakakamangha kung paano nila ito ginawa at mahalaga itong lugar para sa mga nabatian. Tanging matataas o mga high profile lamang na nabatian ang pwedeng pumasok sa room na ito. Kung sa unang tingin, talagang hindi tayo makakapaniwala na merong mga taong namuhay dito noong nakaraan sapagkat kung atin itong titingnan, talaga namang bundok na bundok at mga bato pa. Pero ang akalain natin na imposible, yun pala ay talagang posible. At bakas din ang ebidensya na ang mga sinaunang tao na nakatira rito ay meron na rin kinikilalang mga Diyos-Diyusan. Ibig sabihin, meron na rin silang mga relihiyon. Tulad ng inyong nakikita, ang lugar na ito ay tinatawag nila na shrine. At dito ay meron silang 3 Diyos na sinasamba. At ang kanilang main god ay Agila.
At meron pang dalawa na hindi makilala kung ano itong klaseng Diyos na ito. Dito nila inilalagay sa altar na ito ang kanilang kinikilalang Diyos-Diyusan. Umaabot sa 130 na mga tombs ang kabuuan ang nadiskubre ng mga eksperto sa lugar na ito. Nakakamangha rin sapagkat sa lugar na ito na kung saan bulubundukin ay meron silang natagpuang tubig at ang mga bundok na nakapaligid sa lugar na ito ay nagsisilbi namang proteksyon sa mga sinaunang tao na nakatira rito at sa pamamagitan ng mga libingan na kanilang natuklasan ay ating malalaman na ang mga tao rito ay talagang mayayaman noong unang mga panahon kahit na 2,000 taon bago ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Pinaniniwalaan na ito ay nag-i-exist na at talagang matibay ito sapagat ito nga ay bundok kung ating pagsusumahin 2,000 taon papunta kay Hesukristo at ang ating Panginoong Hesukristo ay bumalik na sa langit 2,000 taon na rin ang nakakalipas. Ibig sabihin, nasa mga 4,000 years old na ang lugar na ito. Marami ang mga naniniwala na maliban sa mga lugar na nadidiskubre sa ating mga panahon na may kinalaman sa Israel, Ehipto at iba't ibang kabihasnan ay marami pang lugar sa iba't ibang panig ng mundo at hanggang ngayon ay hindi pa nadidiskubre. Tanging panahon lamang ang nagbibigay ng eksaktong pagkakataon kung kailan ito madidiskubre. Merong ibang mga discovery na talagang sinadya at pinag-aralan kung saan ito hahanapin at natatagpuan. Pero merong ibang mga discovery na aksidente itong nadidiskubre. Katulad na lang ng lugar na ito na ating pinag-uusapan. Nadiskubre lamang ito dahil sa malakas na hangin. At ako ay naniniwala mga kaibigan na sa pamamagitan ng mga discoveries na may kinalaman sa mga sinaunang tao ay talagang lalo tayong maniniwala sa banal na aklat na tinatawag na Biblia na ang tao ay talagang iisa lamang ang pinagmulan. Magkakaiba man ang ating kulay, magkakaiba man ang ating buhok, magkakaiba man ang ating mga lingwahe. Pero kung ating pagbabasihan ang mga discoveries, lahat tayo ay papunta doon sa iisang tao. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa discovery na ito? At kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, anong discovery kaya ang inyong nalalaman na siya namang pumatak sa inyong isipan? Maaaring i-comment ang inyong mga nalalaman. At sa lahat ng aking mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, sa Israel, sa Saudi Arabia, sa Ehipto, Jordan, UAE, Iran o Pilipinas at kahit saang dako ng mundo, maaari nyo bang i-comment kung saang bansa kayo ngayon nanonood ng videong ito upang malaman natin kung saan na ba nakakarating itong napakaliit nating channel. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.